Arkin's point of view. Ang sarap talaga ng simpleng buhay. Yung low-key ka lang pero gwapo't masarap. Yung tamang tinda-tinda ka lang ng barbecue at mga pare sa labasan. Tapos maraming pipila kasi gwapo yung nagtitinda. Dati akong congressman ng bayan namin pero nag-retire na ako. Don't get me wrong masayang maging congressman at makatulong. Kaso feeling ko kasi hindi siya para sa akin. Mabait naman yung pumalit sa akin kaya ayos na yun. Ina-acknowledge pa rin ako dito sa lugar namin bilang dating congressman. Kaya I feel so special. Putik! Nabigla ko na may lumipad na tubig sa akin. Galing sa kabilang bakod. Hoy! Sino naghagis ng tubig ha? Inis kong tanong. Padabog akong lumabas at lumipat sa kabilang bahay. Natigilan naman ako ng makilalang babaeng nakatayo sa hardin. Nakikipagbuno ito sa hawak niyang hose. Sungit! Ba't ka nababasa? Tanong ko sa kanya. Siya si Sungit, ang kapitbahay kong palaging masungit pagdating sa akin. Feeling ko nga crush niya ako kaya masungit siya Bakit kita babasain? Gwapo ka ba? Inis na tanong niya bago patayin ng gripo. Lecheng husto, sarap gupitin sa walo. Inis na sabi nito sa hose. Hindi ka na nagsorry, sinabi mo pang hindi ako gwapo. Inis kong sabi sa kanya. Sorry, ayun na, happy na? Umirap to sa akin bago maglakad papasok ng bahay niya. Napasimangot naman ako bago bumalik sa bahay ko. Ang sungit niya. Dulo ako ng village, pati ang bahay ni Sungit kaya kaming dalawa lang magkalapit ang bahay. Medyo malayo-layong iba naming kapitbahay. Schedule ko ang dapat na hindi maliligo Kaso nabasa na kaya no choice na. Nakasimangot kong sabi habang kumukuha ng damit ko. Dumiretso ako sa banyo pagkatapos kong mangalkal ng damit at nagsimula ng maligo. Pakanta-kanta pa ako dahil good mood ako ngayon. Pagkatapos maligo nagbihis na ang pogi. Bumaba ako para magluto ng tanghalian ko pero napatigil ako nang may marinig akong umiiyak na baby sa labas ng bahay ko. Bigla akong kinabahan kasi wala namang baby rito. Wala rin namang baby si Sungit dahil single siya. Lord, wala namang takutan Naiiyak kong dasal. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa pinto. Pikit mata kong binuksan ang pinto at mas lalong lumakas ang iyak ng sanggol. Napa-sign of the cross naman ako bago idilat ang mukha ko. Napaatras ako nang makita ang isang baby na nakalagay sa basket. Nasa harapan ako ng pinto ng bahay ko. Putik! Bakit may baby rito? Gulat kong sabi. Naligo lang ako nang anak ng pinto ko. Mas lalong umiyak ang sanggol kaya't binuhat ko agad to. Imposible namang tiyanak to kasi takot sa araw yung tiyanak. Kanino bang anak to? Kausap ko rito. Mas lalo lang umiyak to kaya't hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil no choice na ako at wala naman akong alam sa mga baby, agad akong nagtungo sa kapitbahay kong masungit. Teacher siya kaya baka may alam siya. Sungit! Sungit! Pagtawag ko rito. Sungit, bilisan mo! Bumukas ang pinto't iniluwal nito si Sungit. Ano bang problema mo? Inis na sabi nito. Alika sa bahay ko, bilis! Sabi ko lang bago magtungo sa bahay ko. Ayoko rin kasing may makakita sa akin na may hawak na bata at baka machismis pa ako. Ano bang kailangan mo? Inis na tanong ni Sungit na nakasunod sa akin. At saka, bakit may hawak ang bata ha? Kanino yan? Hindi ko nga alam Sagot ko. Magluluto lang ako tapos may narinig na akong baby. Nakita ko itong baby sa harapan ng bahay ko. Wala ka bang napansing tao? Wala. Sagot nito bago kuhanin yung baby sa akin. Umiiyak na wala ka pa rin ginagawa. Kamalayan ko bang mag-alaga ng baby? Nakasimangot kong sabi. Nagugutom yung baby. Sabi nito. Nilapitan ko naman yung basket. May nakita akong bottled milk doon. Mainit-init pa kaya mukhang bago pa. Iniabot ko yun kay Sungit na agad naman niyang kinuha at pinadede sa bata. Tumahan naman yung baby. May nakita akong envelope sa basket kaya't agad kong kinuha at tinignan ang laman nun. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang adoption paper na nasa akin nakapangalan at may pirma pa. Yung apelido ng baby, sa akin din nakaregister. Putik! Ano to? Gulat kong sabi.
Wala naman akong inaampong baby ah. Tumabi naman sa akin sa sungit at sinilip din ng papel. Sa'yo nga nakapangalan, sabi nito. Baka naman may siniping kang babae. Mga paninda ko nga lang ang baby ko eh, sagot ko. At saka hindi ako mag-aampo ng bata. Sa inaanak ko pangalang na Maldita, tiklop na ako eh. Wala kang magagawa, sa'yo nakapangalan eh, sabi nito. May pirma pa ng DSWD at mukhang legal talaga ang papel. Napapalatak naman ako. Kung sino man ang gumawa nito, sasampalin ko talaga ng ihawan ko. Ginawa ba namang regalo ang bata? At saka anong tingin sa akin ang nagpadala ng bata? Ampunan? Hindi ako marunong mag-alaga ng baby, sabi ko sa kanya. Baka mamaya ay maibagsak ko siya. Aba edi mag-aral ka, sabi nito. Edi kung ayaw mo ibalik mo sa DSWD at sabihin mong may nagpaprank sa'yo. Kaso baka hindi maniwala kasi yung pirma mo, kuhang-kuha. Bakit alam mong pirma ko? Mapanuring tanong ko sa kanya. Ikaw yung nagpadala ng bata no? Inis naman itong tinapakan ng paa ko kaya napatalon-talon ako sa sakit. Nakita ko lang nang pumirma ka sa delivery man. At saka bakit kita padadalhan ng bata? Hindi ka naman gwapo. Singhal nito sa akin. Nakakasakit ka na ha? Physically and emotionally. Tinapakan mo na ako. Sinabihan mo pa akong hindi gwapo. Singhal ko sa kanyang pabalik. Bigla namang umiyak ang sanggol na hawak niya kaya sinamaan niya ako ng tingin. Parang batang napatahimik naman ako. Anong pangalan ng anak mo? Tanong ni Sungit. Nakasimangot kong tinignan ng birth certificate ng bata. Amari Gianna Juarez, sagot ko. Babae pa lang baby. Akala ko lalaki siya. Ang gawin mo ngayon, mamili ka ng mga gamit niya. Lalo na yung gatas dahil baka magutom siya, sabi ni Sungit. Teka, kakain na muna ako, sabi ko. Anong mahalaga? Ang gutom mo o ang anak mo? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Napahinga naman ako ng malalim. Siyempre, mas mahalaga ang bata. Bagsak ang balikat na kinuha kong wallet ko at susi ng kotse bago lumabas ng bahay. Pagsakay ko sa kotse ko, nagulat ako dahil nakasakay na rin si Sungit, kalong si Baby Amari. Sasama ako at baka kung anong bilhin mo, sabi nito. Alam ko ang mga bibilhin ko. Ako kaya nagpalaki sa inaanak ko. Mayabang kong sabi. O ikaw naman pala bakit hindi mo alam kung anong gagawin mo dito sa anak mo? Tanong nito. Ang sabi ko, nagpalaki lang, hindi nag-alaga. Magkaiba yun. Nasaksihan ko lang ang paglaki ng inaanak kong masungit. Sabi ko, hindi ko nga nahawakan yun ng baby shot ayaw sa akin. Hindi na ako nagtataka. Sabi ni Sungit, paandarin mo na lang ang sasakyan at huwag ka nang madaldal pa. Wala naman akong nagawa kung hindi ang paandarin ng sasakyan. Siyempre, bago makalabas ang bakuran ko, binuksan ko pa yung gate. Parang agrabyado pa yata ako. Habang nasa biyahe ay napangisi ako dahil may narealize ako bigla. Para kaming happy family. Mukha kang tanga. Nawala ang ngisi ko nang magsalita si Sungit. Umayos ka nga. Mukha kang may gagawing hindi maganda. Di ka man lang ba tinatablan itong karisma ko? Tanong ko sa kanya sabay lip bite. Hindi ako pinansin nito at nag-focus lang kay Baby Amari na mahimbing ang tulog. Nang makarating kami sa mall ay bumaba kami at pumasok sa loob. Mas lalo kaming nagmukhang happy family. Una kaming dumiretso sa bilihan ng mga crib. Si Sungit ang namili at wala naman akong nagawa. Nagbayad ako at pinaiwan muna sa shop dahil may bibilhin pa kami. Bumili naman kami ng damit ni Baby Amari. Nakikipili rin ako dahil baka sabihin ni Sungit wala naman akong kwentang ama. Kahit pa hindi ko naman talaga alam kung bakit ako naging ama. Pagkatapos sa damit, bumili naman kami ng gatas at bagong bottled milk. Bumili rin kami ng pacifier at namili na rin ako ng supplies. Saktong tanghali kami natapos sa pamimili. Naisipan ko lang mag-drive-thru dahil baka magutom si Baby Amari. Hindi namin siya matitimplahan ng gatas sa kakainan namin ni Sungit. Bago kumain, inayos ko muna yung crib sa sala para mailapag muna ni Sungit si Baby Amari.
Nakakagutom, sabi ni Sungit na maganang kumakain. Para sa akin lang ang pagkain binili ko pero kumain ka naman dyan, sabi ko sa kanya. Wala akong pake. Pambabara nito sa akin bago ko irapan. Grabe talaga yung pagiging masungit nito sa akin. Feeling ko talaga crush niya ako Pagkatapos kumain ay ako nang nagligpit dahil biglang umiyak si Amari. Kinuha ito ni Sungit sa crib. Tumae yung anak mo, nakangiwing sabi nito. Anong gagawin ko? Tanong ko. Ngat-ngatin mo yung pampers niya. Sarcastic ang sagot nito. Kumuha ito ng pampers at wipes. Ipinatong niya sa sofa si Baby Amari at sinimulang tanggalin ang pampers nito. Napangiwi ako nang makitang dumi nito at maamoy yun. Nilinisan ni Sungit ang anak ko at pinalitan ng bagong pampers. Pinalitan niya rin to ng bagong damit. Ikaw nang gagawa nito sa susunod kaya huwag ka mag-iinarte dyan. Masungit na sabi ni Sungit. Ngayon, itimpla mo ng gatas ang anak mo. O baka naman hindi mo pa alam yun. Alam ko na. Tugon ko. Nagtungo ako sa kusina. Hinugasan ko ng mabuti ang bote ng dede niya bago ako magtimpla. Marunong ako magtimpla dahil madalas kong timplahan noon si Maldita. Nang matapos akong magtimpla, inabot ko kay Sungit ang dede na agad nitong ibinigay kay Amari. Tuwang-tuwa naman si Amari na dumedede. Ilang buwan na si Amari? Tanong ni Sungit. Maglilima na sa susunod na buwan. Tugon ko't napatango lang siya. Dahil wala pa naman akong ginagawa, naisipan kong ibabad sa mainit na tubig yung mga pacifier ni Amari. Naisipan ko ring labhan rin ang mga damit nitong bago. Dati, ganitong oras patulog-tulog lang ako at nagsisimula ng magtuhog ng barbecue ko. Tapos ngayon, busy ako sa gawaing pangtatay. Mukhang hindi rin ako makakapag-open ng store ko ngayon dahil busy pa ako kay Amari. Nang matapos ako magsampay, bumalik ako sa loob. Nadatnan ko si Amari na tuwang-tuwa kay Sungit. Ang mga bata talaga, gustong-gusto ng mga clown. Sabi ko bago lumapit sa kanila. Anong sabi mo? Singhal sa akin ni Sungit. Hindi ko siya pinansin at nilaro na lang ang anak ko. Hello baby. Nakangiting sabi ko sa anak ko. Ako si Papa. Bumungis-ngis to kaya't napangiti ako. Parang hinaplos ang puso ko habang nakatingin sa mga ngiti niya. Ganito palang feeling kapag may natatawag kang sarili mong anak. Ayaw-ayaw ka pa kanina, gusto mo rin pala. Sabi ni Sungit. Wala na rin naman akong magagawa Sagot ko. Shut up ka na lang dyan. Huwag ka na magsalita. Di ka naman maganda. Sinamaan ako nito ng tingin. Ayan, gumanti lang ako tapos ako pang masama. Excuse me? Tumaas ang isang kilay nito. Maraming nanliligaw sa akin na katrabaho ko. Kaya anong sinasabi mong hindi ako maganda? At excuse me rin. Marami akong babaeng customer kaya sinong sinasabi mong hindi gwapo? Tugon ko sa kanya. Inirapan naming dalawang isa't-isa't binalingan nilang si Amari. Nilaro-laro namin ang bata kahit pa nagbabardagulan din kaming dalawa ni Sungit. Ilang saglit pa nga'y nakatulog na si Amari. Uuwi na ako at gagawa pa ako ng lesson plan para sa mga estudyante ko. Sabi ni Sungit bago tumayo. Kapag hindi mo alam ang gagawin, tumawag ka lang ulit. Okay, tugon ko. Maraming salamat sa iyo Mami Sungit. Nag-make face lang ito bago lumabas ng bahay ko. Napatawa na lamang ako habang nakatanaw dito. Mukhang tuluyan na nga akong magbabagong buhay. Wala pang asawa, pero may anak na agad ako. Venice point of view. Wala pa nga akong nagiging boyfriend. Naranasan ko na agad ang maging nanay. Well, nakaka-enjoy naman dahil nakakawala ng pagod ang anak ng kapitbahay kong mukhang kulugo. Hindi ko talaga magawang maging mabait kay Arkin. Hindi ko pa rin kasi makakalimutan yung ginawa niya sa akin nung high school pa kami. Yes, kilala ko si Arkin. Actually, senior ko siya nung high school ako. Crush na crush ko siya noon pero dahil mukha akong taing sabog, nireject niya ako. Simula nun ay sinumpa ako talagang magiging masama ang loob ko sa kanya. Mas nakakasama pa ng loob dahil hindi niya man lang ako nakilala.
Hoy sungit! Speaking of the devil, kararating ko lang sa bahay ko dahil galing ako sa school. Isa akong daycare teacher kaya mahilig ako sa mga bata at may alam ako sa kanila. O bakit maligno? Tanong ko sa kanya. Miss ka na ni Amari eh. Tugon nito habang sinasayaw-sayaw ang baby niya. Miss ni Amari ang mami sungit niya. Inirapan ko lang to. Susunod ako sa bahay mo. Magpapalit lang ako para walang makuhang germ si Amari. Sagot ko. Okay mami sungit. Nakangiting sabi nito. Hindi ko na siya pinansin at pumasok na lang sa bahay ko. Nagpalit ako ng damit at mabilis na lumipat sa kabilang bahay. Medyo pagod ako kaya kailangan ko si Amari. Siya kasi ang nakakapagpatanggal ng pagod ko. Hi baby! Nakangiting bati ko kay Amari bago siya kuhanin kay Maligno. How are you my baby? Bumungis-ngis lamang ito kaya't napangiti ako. Nagsasalita na rin to ng alien language, kaya't mas lalo akong napangiti. Kanina ka pa hinahanap niyan eh, sabi ni Arkin. We talaga, sinabi niya? Masungit kong tanong sa kanya. Ang sungit mo talaga palagi sa akin, tapos kay Amari masyado kang sweet. Inis na sabi nito bago tumalikod. Diyan ka na nga, ihahanda ko pa yung mga paninda ko. Napailing na lamang ako sa inasta nito bago laruin ng batang maliit. Curious nga rin ako kung saan ba talaga galing si Amari. Nakakapagtaka na may nakagaya ng pirma ni Arkin. Sana nga lang at walang mangyaring masama dahil sa nangyaring to. Hindi ako kay Arkin nag-aalala. Nag-aalala ako para kay Amari. Kasi kawawa naman siya. Pakialam ko naman sa Arkin na yun. Maya-maya lamang ay lumabas si Arkin ng kusina dala ang isang malaking basket. Mukhang ready na siyang magtinda. Mga pang-ihaw-ihaw lang naman ang inihahanda niya. Yung pares niya kasi ay tauhan niya ang bahala. Magtitinda rin ako ng balot, sabi nito. Pupunta ka na ba sa tindahan mo? Tanong ko. Tumango naman to. Kumuha naman ako ng mga pamalit ni Amari at dede niya. Sasama kasi kami sa kanya. Paiba-iba kasi ng mood si Amari. Minsan gusto sa akin, minsan naman kay Arkin. Nachichiswis na nga kaming dalawa eh. Pero deadman na lang kasi maganda ako. Nilakad namin ang palabas ng village dahil dun mismo sa tapat ng village ang tindahan ni Arkin. Nang makarating sa tindahan niya, marami agad tao, lalo na mga babae. Masama naman ang tingin sa akin ng mga ito kaya't tinaasan ko sila ng isang kilay. Teacher pa man din pero kekere-kerengkeng, sabi nung isa kaya't nagpanting ang tenga ko. Ako mga awayin ako nito pero naunahan ako ni Arkin. Bakit mo dinadamay ang propesyon ni Sungit? Masungit na tanong nito sa babaeng nagsabi ng bagay na yon. Wala kang karapatang awayin si Sungit, maliwanag ba? Ako lang ang may karapatang umaway sa kanya. Ipapabarangay kita kapag inulit mo yan. Pasimple na lang akong napangiti bago dumiretso sa office ni Maligno. Inilapag ko agad sa duyan si Baby Amari na gustong gusto naman ito. Maligno talaga yung tatay mo, no? Sabi ko kay Amari na tumawa naman. Pinasubo ko sa kanya ang pacifier niya at inugoy-ugoy ko siya. Wala pang 10 minuto ay mabilis na itong nakatulog. Iniwan ko muna itong saglit dahil nakaramdam ako ng gutom. Pa-order nga akong goto tsaka tokwat baboy, sabi ko sa tauhan ni Arkin. Inirapan lang ako nito kaya't nagsalubong ang kilay ko. Pati 2 tauhan ni Arkin na babae, masama rin ang loob sa akin. Itong lalaki lang ang mabait. Ako na ma'am, sabi ni Leonard. Upo muna po kayo. Nakangiting tumango naman ako bago maupo. Naupo ako doon malapit sa office ni Arkin para mabilis kong mapupuntahan si Amari kapag umiyak. Nang mailapag ni Leonard ang order ko ay agad na akong kumain. Naririnig ko ang bulungan ng 2 babaeng tauhan ni Arkin pero hindi ko na lang sila pinapansin. Mga galit na galit. Hindi ko naman papatulan yung amo nilang Maligno. Oh, pati pagkain inaaway mo. Speaking of Maligno, wala ka na talagang pinatatawad. Subukan mo upo rito, ikaw ang iihawin ko. Banta ko sa kanya. Hindi naman to nakinig at naupo pa rin. Alam kong hat ako pero hindi ako pwedeng ihawin. Mahanging sabi nito. Ikaw rin, mawawala ng gwapong daddy si Amari.
Ikaw lang ang gwapong-gwapo sa sarili mo, Dong. Nakangiwing sabi ko sa kanya. Maligno, magkaiba ang self-confidence sa kayabangan ano? Ngumiti lang ito sa akin at nagpa-cute. Hindi ko naman siya pinansin at nagpatuloy na lang sa pagkain. Kaso kahit anong iwas ko sa kanya, napapatingin pa rin ako sa kanya dahil nakatitig to sa akin. Ano ba? Inis kong singhal sa kanya. Gusto mong barbecue? Nakangiting tanong nito. Hindi ako kumakain ng barbecue. Sagot ko na lang kahit favorite ko yon. Sus, favorite mo kaya ang barbecue? Sabi nito. Nung high school ka nga lagi kang tambay sa ihawan eh. Nabigla naman ako dahil sa sinabi nito. Nakilala ba ako ng malignong to? Paano mo nalaman? Gulat kong tanong. Tumayo ito. Kukuha kita ah. Sabi lang nito bago umalis. Naalala ba ako ng malignong yun? Imposible naman kasi niyang malaman ang bagay na yun. Nawala doon ang iniisip ko nang may umupo sa table ko. Sisinghalan ko sana ito kaya lang natigilan ako nang makilala ito. Sir Jed! Gulat kong sambit. Siya ang principal sa school namin. Magkaedad lang sila ni Arkin. Tulala ka masyado. Natatawang sabi nito. Pasensya ka na kung nakiupo ako ah. Okay lang po. Tugon ko. Mabait naman tong si Sir Jed at gwapo. Huwag ka nang maging formal sa akin at wala naman tayo sa trabaho. Nakangiting sabi nito. Jed lang ang itawag mo sa akin. Ay, ayoko ho ng ganon. Tugon ko. Mas okay po sa akin ang Sir Jed. Medyo formal kasi para sa akin. Nahihiyang sabi nito. In fairness, ang cute nitong si Sir Jed. Napatigil kami sa pag-uusap na may padabog na nagbagsak ng barbecue sa lamesa. Sinamaan ko naman ng tingin si Arkin pero nakasimangot lang ito. Habang salpak sa bibig niya ang isang barbecue. Sinenyasan ko itong umalis na. Inirapan lang ako nito't naupo sa katabi naming table ni Sir Jed. Mia, isang pares nga. Samahan mo ng toko at baboy. Pag-order ni Maligno. Mabilis namang kumilos ang tauhan niyang babae. Wow ha, kapag sa akin masama ang loob nila. Nag-usap na lang kami ni Sir Jed kaya hindi ko na pinansin si Arkin. Kaso ang Maligno parang papansin. Nakakairita kasi ang pagnguya nito nakaka-distract. Can you eat properly? Sabi ni Sir Jed kay Arkin na mukhang hindi na rin nakapagpigil. I'm eating properly. Sagot ni Arkin. No, you're not. Salubong ang kilay na sabi ni Sir Jed sa kanya. Dati ka pa namang congressman. Ganyan ka? Sir Jed, you have no right to insult his profession. Malamig kong sabi kaya't napatingin sa akin ng dalawa. Kailangan ba perfect kapag naging dating congressman? Be a professional even you're not in your work. Sorry, sabi ni Sir Jed. Mauna na ho ako. Sabi ko na lang bago tumayo dala ang pinagkainan ko. Pinagtanggol ako ni Arkin kanina, kaya't pinagtanggol ko rin siya. Hinugasan kong pinagkainan ko bago bumalik kay Arkin. Nando doon pa rin si Sir Jed. Sa office na ako ah, sabi ko kay Arkin. Are you mad, Venice? Tanong ni Sir Jed. Sorry sa kanina. Okay lang po. Tugon ko't maliit na ngumiti. Kay Arkin ka po mag-sorry, wag sa akin. Tama. Sa asawa ka mag-sorry. Nakangising sabi ni Arkin. Hinampas ko lang ito sa balikat bago magtungo sa office niya. Mahimbing pa rin ang tulog ni Baby Amary. Nakanguso ito na parang nananaginip na may dinedede siya. Sino yung lalaki na yun? Shota mo? Napalingon ako kay Arkin na kapapasok lang. May hawak itong 3 barbecue. Wala ka man lang taste pagdating sa mga lalaki. Dapat kagaya kong pinipili mo. Di mas lalo akong nawala ng taste kung kagaya mong pipiliin ko. Sarkastikong sabi ko sa kanya bago naupo. Excuse me, ang gwapo-gwapo ko kaya? Mahanging sabi nito. Palagi nga akong escort nung nag-aaral ako eh. Diba naging crush mo pa ako noon tapos umamin ka? Bigla naman akong napatiklop dahil sa nasabi niya. Akala mo hindi ko naaalala no? Wala akong maalala. Pagmamaang-maangan ko.
Sus! Kaya ka siguro masungit sa akin dahil sa nangyari noon. Nakangising sabi nito. Past is past. Masungit na sabi ko sa kanya. Tignan mo nga, naalala mo? Mas lumawak ang ngisi ni Maligno. Sus, huwag ka na magsungit. Di naman kita binasted nun ah. Inirapan ko siya. Tumigil ka na nga. Inis kong sabi. Nasa akin pa rin yung love letter tsaka yung teddy bear na pinadala mo. Pagpapatuloy nito. Hindi ba sinabi ng best friend mo na inutusan mong ibigay sa akin yung sinabi ko? Sinabi niya. Tugon ko at muling umirap. Sabi mo raw, wala kang panahon sa kagaya kong pangit. Lintik ka, di ka naman gwapo, maputi ka lang. Ha? Hindi yun ang sinabi ko ah. Sabi nito. Ang sabi ko, sabihin sa'yo na crush din kita. Kaso hindi pa pwede dahil bata ka pa. Hindi ba niya sinabi sa'yo na hihintayin muna kitang makagraduate? At saka, nagbigay rin ako ng love letter sa kanya para ipabigay sa'yo ah. Nagsalubong naman ang kilay ko. Hayop na Mavilin yun, traidor ang gaga. Crush niya rin kasi noon si Arkin. Pinakita niya ang kanyang true colors ng akala ko ay basta rin ako ni Arkin. Huwag ka nang magsungit sa akin. Sinasabi ko naman ang totoo. Sabi nito. Wala na akong pakialam sa totoo mo. Masungit kong sabi. Past is past. Kaya tantanan mo ko. Hindi na kita crush at never na kitang magiging crush. Madramang napahawak naman to sa kanyang puso. Ang sakit-sakit naman. Nipatay ako ni Venice. Madramang sabi nito at nagkunwaring umiiyak pa. Dahil sa kaartehan niya, nagising tuloy si Amari. Kinuha ko naman ang una na nasa sofa at binalibag sa kanya. Ang arte mo kasing Maligno ka. Sita ko sa kanya. Inugoy-ugoy ko si baby Amari at nakatulog naman to kagad. Ako naman ang lambingin mo, sabi ni Arkin. Tumahimik ang Maligno ka't sasampalin na talaga kita. Inis kong sabi sa kanya. Sus? Sabi mo nga nun sa love letter, gusto mo kong palaging mahalikan. Sabi nito at ngumisi. Tantado ka, wala akong sinasabing ganun ah. Inis kong singhal sa kanya. Tumigil ka na at kapag talaga nagising si Amari, tutusukin ko ng barbecue yung dalawa mong mata. Hindi pa rin tumigil ang lintik. Aambahan ko na ito eh, pero mabilis na itong tumakbong palabas. Hinabol ko naman ang lintik na lalaki. Punyeta kang Maligno ka! Singhal ko sa kanya. Pinagtitinginan na rin kaming dalawa dahil naghahabol lang kami sa kalsada. Napatigil lang ako nang makita ko mga kasamahan ko sa trabaho. Mabilis kong ibinaba ang hawak kong tsinelas at umayos ng tayo. Ma'am Venice! Bati sa akin ni Ma'am Pia. Ayos ka lang ba? Hingal na hingal ka. Ayos lang ho. Sagot ko bago huminga ng malalim. Kakain kami sa parisan. Halika, sumama ka. Sabi naman ni Sir John. Ako nga po palang may-ari ng parisan. Sabat ni Arkin bago akbayan. Pasimple ko naman siyang siniko para ipatanggal ang kamay niya pero deadma lang ito. Ah, Congressman Arkin! Nakangiting bati ni Ma'am Jessa kay Arkin. Hello po, mga mama at sir. Nakangiting bati ni Arkin sa mga ito. Siya palang boyfriend mo, ma'am? Sabi ni Ma'am Pia. Hindi ho. Mabilis kong tanggi at lumayo kay Arkin. Hindi ho akong boyfriend, asawa po. Sagot ni Arkin at malawak na ngumiti. Sinamaan ko naman ang tingin ng Malignong si Arkin. Akala ko single si Ma'am Venice, sabi ni Sir. Sasagot sana ako para sabihing hindi totoo ang sinabi ni Arkin, kaya lang inarinig kong iyak ni Amari. Umiiyak na yung baby namin, sabi ni Arkin na ikinagulat nila Ma'am Pia. Humanda ka sa akin mamaya. Banta ko sa kanya bago mabilis na bumalik sa tindahan ni Arkin. Lecheng Maligno talaga. Arkin's point of view. Naging busy si Mami Sungit dahil sa sunod-sunod na program sa school nila, kaya't hindi nito masyadong maasikaso sa baby Amari. Kaya't bilang mabait na daddy, pupuntahan namin siya ngayon sa school para dalhan ng pagkain. Namimiss na rin kasi siya ni baby Amari namin. Pupunta tayo kay Mami Venice mo.
Pagkausap ko kay Amari habang binibihisan siya. Gusto mo bang makita si Mommy? Pumalakpak naman to't natawa. Ibig sabihin nun, masaya siya. Naiintindihan ko na si Amari kahit hindi siya nagsasalita pa. O kaya, alien minsan ang salita niya. Handa na sana kaming umalis kaya lang may mga bisita akong dumating. Papa Arkin! Nakangiting tumakbo sa akin ang inaanak kong si Ariana. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ko sa kanila. Bah, parang ayaw mo ah, sabi ni Athena. Ganyan ka samantalang noon ang kapal na mukha mong pumunta sa bahay namin. Ang daldal mo, tinatanong ko lang naman kung bakit kayo nandito. Nakasimangot kong sabi. Gusto raw makipaglaro ni Ariana sa anak mong galing sa pinto mo. Sagot ni George. Sira ulo ka, inaasar mo ba yung anak ko? Maangas kong tanong sa kanya. O bakit? Ikaw naman ang nagsabing inanak ng pinto si Amaria. Sabi nito kaya't napairap ako. Kinabukasan kasi, sinabi ko agad sa kanya ang nangyari. Bilang best friend niya, karapatan niya yun. Nagpatulong din kasi ako sa kanyang mag-imbestiga. Pero hanggang ngayon wala siyang idea o wala siyang lead. Naging mayor pa, mahina naman ang source. Joke lang, baka birahin niya ako. Aalis kami ni Amari sabi ko. Pupuntahan namin ang mami niyang masungod sa school. Gusto kong maglaro kami ni Amari, sabi ni Ariana. Gagawin mo lang slime ulit ang anak ko Nakasimangot kong sabi. Paano? Apura-piga siya sa iba't ibang parte ng katawan ni Abunjing Amari ko. Nanggigigil siya masyado sa mga taba ng anak ko. Nagbili nga ako ng toys para sa kanya sabi nito bago kuhanin ng isang paper bag. Binilhan ko siyang Barbie. Ngangat-ngatin lang niya yan, sabi ko sa kanya. Sumama na nga lang kayo sa akin sa school kung nasan si Venice. Ayoko, sabi ni Athena. Babalik na lang kami mamayang hapon. O sige, tugon ko bago kuhanin yung malaking eco bag. Pakisara na lang yung pinto kung may gusto kayong kainin di bumili kayo. Tinanguan ko sila bago tuluyang lumabas ng bahay. Dahil wala akong kasama at mag-isa lang ako, naisipan ko na lang na mag-taxi. Hindi ko naman pwedeng ilagay basta si Amari sa passenger seat at lagyan ng seatbelt. Baka mamaya mangudgud pa siya. Malapit lang din naman ang school na pinagtatrabahuhan ni Venice kaya go lang. Pero bago ako magpadiretso sa school, nagpahinto muna ako sa restaurant na pinag-orderan ko ng food para sa tanghalian namin ni Venice. Nang makarating sa school ay nagbayad ako bago bumaba. Malaki ang ngiti ko habang papasok ng gate. Pero agad na pawi yun nang makitang kausap ni Venice yung principal nila na halatang may gusto sa kanya. Venice kong mahal! Pagtawag ko rito kaya't napalingon sila sa akin. Lumapit naman ako dun at tumabi kay Venice. Sinigurado ko talagang bagay kaming tignan. Anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong nito. Nagdala kami ni Amari ng tanghalian natin Tugon ko. Miss ka na kasi namin ng anak natin. Pinagdidiinan ko talaga ang bawat salita ko para damang-dama nitong si Sir Jed. May hinanda kaming boodle fight sabi ni Jed. Kasama lahat ng co-teachers, kaya sana hindi ka na nag-abala. Bakit naman ako hindi mag-aabala sa asawa ko? Masungit kong tanong sa kanya. Tama na, sabat ni Venice. Sir Jed, hindi na lang po ako sasali sa inyo. Mukha rin naman kasing hindi pa kumakain si Arkin. Kaya sa kanya na lang po ako sasama. Venice, nakakahiya naman kay Ma'am Pia. Birthday ng tao tapos tatanggihan mo. Pangungonsensya pa ni Jed sa kanya. Pasensya na ho sir, kakausapin ko na lang si Ma'am Pia. Nakangiting sabi ni Venice dito. Hinawakan ako ni Venice sa kamay at hinila ng palayo. Dumila muna ako dun kay Jed na masamang tingin sa akin bago nag-focus kay Venice. Dinala kami ni Venice sa garden kung saan may kubo. Hindi ka man lang nag-text, sabi nito bago kuhanin sa akin si Amari. Sabi ni Amari surprise daw Nakangiting tugon ko. Talaga lang mabuti kung nakakapagsalita to. Sarcastic ang sabi nito. Bigla namang nag-alien word si Amari kaya't napangisi ako. Hindi na ako pinansin ni Venice kaya't inihanda ko na lang ang pagkain namin. Marunong na ako sa lahat ng bagay.
Asawa na lang talaga ang kulang ko. Yung gusto ko kasing asawahin, mainit pang dugo sa akin at hindi basta-bastang madadaan sa matatamis na salita. Pagkatapos kong maghain ay kumain na kami. Si Amari ay sinusubuan ko ng Cerelac na sobrang favorite niya. Oops, bawal pa sa'yo to, sabi ni Venice kay Amari nang kukuhanin nito ang pagkain niya. Bumungis-ngis lang ang batang Botsyog at pinaglaruan na lang ang Cerelac niya. Anong oras ang out mo? Hihintayin ka na namin, sabi ko sa kanya. Mamayang hapon pa ako, sagot nito. Aasikasuhin pa namin yung design dun sa stage eh. Mauna na kayo ni Amari. Hihintayin ka pa rin namin, tugon ko. Wala rin naman akong gagawin ngayon at saka ibinilin ko na kay Leonard ang tindahan ko. Kaya dito lang kami. Tutulong na rin ako kung sakasakali. Tumango na lang ito dahil mukhang wala rin siyang magagawa sa kakulitan at kagwapuhan ko. Pagkatapos kumain, ay pinunasan nito si Amari gamit ang wipes. Ako naman ay nagligpit na. Medyo mainit si Amari sabi ni Venice. Namumula rin yung mukha niya at mga braso. Ayos lang ba siya? Kahapon pa yan eh. Dumaan ako sa center, sabi rashes daw. Sagot ko. May sinat din siya kahapon pero gumaling naman. May gamot ka bang binigay? Tanong nito at tumango naman ako. Dahil break pa nila, nagstay muna kami dun sa kubo. Pinatutulog nito si Amari na dumedede naman. Tinabihan ko naman si Venice para magpa-baby rin sa kanya. Abo, hindi lang si Amari ang nangungulila Ako rin. Hindi naman nagreklamo si Venice sa pag-iinarte ko, kaya't napangiti na lang ako. Ilang saglit pa kaming nasa ganung posisyon bago siya magpaalam. Kinuha ko naman si Amari sa kanya na mahimbing ang tulog. Pupuntahan ko kayo maya-maya Nakangiting sabi nito bago umalis. Nandun lang ako sa kubo, kalong si Amari. Hindi ko naman siya pwedeng ilapag sa upuan dahil baka malaglag. Ang sagwari naman kung sa ibabaw ko siya ng lamesa ihihiga. Napasandal na lang ako dahil inaantok ako. Sa pagod kong labanan ng antok, kinampihan ko na lang. Nagising ako nang marinig ang malakas na iyak ni Amari. Napabalikwas pa ako dahil sobrang init niya. Nagmukha na rin siyang tusino dahil sa pagkapula. Namamaga rin ang mga braso niya. Baby, anong nangyayari sa'yo? Tarantang tanong ko. Mabilis akong lumabas ng kubo kalong si Amari. Nakasalubong ko naman si Venice na mukhang papunta sa amin. Oh, bakit? Tarantang tanong nito. Mainit si Amari tapos mukhang siyang tusino. Naiiyak kong sagot. Ano bang gagawin ko? Tara na sa ospital. Mabilis na sabi nito. Mabilis kaming lumabas ng eskwelahan at pumara ng taxi. Habang nasa biyahe ay iyak lang ng iyak si Amari. Napaiyak din naman ako dahil nasasaktan ako at sinisisi kong sarili ko. Tumahan ka nga, sabi ni Venice. Hindi ko nagawang makinig dahil mas lumala ang pag-iyak ko. Nang makarating sa ospital, ay bumaba kami at pumasok sa loob. Mabilis naman kaming inasikaso ng mga nurse at doktor. Dok, ano bang nangyayari sa anak ko? Umiiyak kong tanong habang sinusuri si Amari sa emergency room. Allergy po, sagot nito. Mataas ang allergy niya kaya't nilalagnat na siya. Base rin po sa paghinga ni baby. Mukhang hirap din siyang makahinga kaya't lalagyan namin siya ng oxygen. Ayos lang ho ba siya? Nanginginig na tanong ko. Hindi ko pa po masasabi yan, sagot nito. Malala na ho kasi siya bago pa maisugod sa ospital. Mas lalo naman akong nag-guilty. Sabi kasi sa center, normal lang ang baby na may rashes. Kung alam ko lang na ganito dapat dinala ko na siya sa ospital. Pinalabas muna kami sa emergency room kaya't naupo kami sa waiting area. Pinunasan ko ang luha ko pero patuloy pa rin tong tumutulo. Dapat dinala ko na siya kaagad Umiiyak kong sabi. Arkin, wala ka namang kasalanan, sabi ni Venice bago ko hawakan sa kamay. Magiging maayos si Amari, okay? Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Tumango naman ako. Hindi pa tapos ang isang kalbaryo. May dumating na naman. Bigla na lamang akong pinusasan ng isang pulis at hinilang patayo. Bakit ho? Tanong ko. Arestado ka sa salang kidnapping.
Sagot nito bago ipakita sa akin ang isang warrant. May karapatan kang manahimik o gagamitin namin laban sa iyo mga sasabihin mo. Teka, ano hong kidnapping? Naguguluhang tanong ko. Sino ho bang kinidnap ko? Hindi ako nito sinagot. Pinansin lang nito ang isang lalaking pulis na galing sa emergency room. Confirmed po, sabi nito. Teka sir, wala ho siyang dinudukot. Sabi ni Venice bago humarang. Huwag niyo naman ho siyang basta nalang bitbitin. Miss, madadamay ka ho kung hindi ka mananahimik. Sagot sa kanya ng pulis. Ayos lang ako, sabi ko kay Venice at ngumiti. Huwag mong iiwanan si Amaria. Balitaan mo ko agad-agad kapag okay na siya. Hinila na lang ako basta-basta ng mga pulis. Mahal ko kayo ni Amari. Sigaw ko sa kanila. Maraming taong nakatingin sa akin nang makalabas ako pero hindi ko alintana yon. Ang nasa isip ko lang kasi ngayon ay si Amari at si Venice. Tahimik lang ako habang bumabiyahe kami patungong presinto, sakay ng police car. Nang makarating kami sa presinto, ay dinala nila ako sa loob at diniretso na sa interrogation room. May sinasabi ang mga pulis pero hindi ako nakikinig dahil tumatakbo ang utak ko sa anak ko. Sir, pwede ho bang mamaya na po? Naiiyak kong pakikiusap. Yung anak ko ho kasi nasa ospital eh. Nag-aalala ako sa kanya. Sir Arkin, alam niyo ho ba na ang sinasabi niyong anak ay batang kinidnap sa ampunan at binenta? Tanong nito na kinagulat ko. May nag-lead po sa amin tungkol sa bagay na ito, kaya't nag-imbestiga kami. Kaso ho lahat ng lead ikaw ang tinuturong may gawa. Hindi ko ho magagawa yun, sir. Tugon ko. Alam ho namin yun, sabi nito. Ikaw ho ang dating congressman sa bayan natin at nakasama namin kayo, kaya't malabong gawin nyo yun. Ang kailangan po namin ngayon ay kooperasyon nyo para malinis ang pangalan nyo. Napatango naman ako. Papaano ho napunta sa inyong bata? Tanong ng babaeng pulis. Nakita ko lang po siya sa labas ng pinto ng bahay ko. Sagot ko. Galing po kasi ako sa pagligo. Pagbaba ko, may narinig na lang akong batang umiiyak. Wala naman po akong nakitang nag-iwan sa bata. Hindi nga rin ho nakita ng babaeng kapitbahay ko. Napatingin naman to sa lalaking pulis na kausap ko kanina. Sir, mahihirapan po tayo kung walang saksi, sabi ng lalaking pulis. Isa pa po, yung pirma po ninyo nasa illegal na dokumentong nakalap namin. Kayo po ang nakapirma na nagbenta sa bata. Sir, hindi ko ho talaga magagawa ang ganung bagay. Hindi ko nga rin po alam kung paano nangyari ang ganung bagay. Tugon ko. Sir, pasensya na po pero hanggat hindi naaayos ang pangalan nyo, mananatili kayo rito, sabi ng babaeng pulis. Si baby Amari ko po, ano nang mangyayari sa kanya? Ha? Naiiyak kong tanong. Idediretso po siya sa DSWD kapag nakalabas na siya ng ospital, sagot ng babaeng pulis. At malaki po ang posibilidad na hindi nyo na siya makita. Napayuko naman ako at parang batang napaiyak na lang. Hindi ko kayang mawala ang anak ko sa akin. Hindi ko kayang mawala si baby Amari ko. Ayos na sa akin ang makulong. Huwag lang mawala si Amari. Sila ni Venice ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. At ang pinakamahalaga, kaya't hindi ko talaga kakayanin kapag nawala sila sa akin. Sana, malampasan ko ang pagsubok kong ito ngayon. Venice point of view. Masaya ako dahil hindi lumala ang kalagayan ni Amari at naagapan siya. Malungkot lang dahil hindi ko man lang to nahawakan dahil kinuha agad siya ng DSWD. Hindi nila hinayaan na mahawakan ko man lang si baby Amari. Isa pang nakapagpasakit sa puso ko ay ang kalagayan ni Arkin. Iyak ng iyak to nang malamang hindi niya mahahawakan si baby Amari. Pumayat ito dahil minsanan na lang itong kumain. Kung hindi ko pa siya dadalawin, hindi pa siya kakain. Mas bumibigat ang puso niya dahil wala talagang makitang ebidensya na inosente siya. Dahil doon, nagpatulong na ako kay Mayor George. Ayaw ni Arkin magpatulong sa kaibigan niya pero hindi ko siya pinakinggan. Sa tingin ko, umpisahan natin sa mga nakakasalamuha niya o malapit sa kanya, sabi ni Mayor George. I hate to say this but
I think ang mga malalapit lang sa kanya ang pwedeng magnakaw ng pirma niya nang walang palya. Uumpisahan ko po sa tindahan niya. Sabi ko. O sige, ako nang bahala sa bahay niya at magtatanong-tanong. Tugon nito. Nakangiting tumango ako bago humiwalay sa kanya. Dahil sa naisa publiko ang isyu ni Arkin, nagsarado muna pansamantala ang shop niya para hindi madamay ang mga tauhan niya. Pinauwi ko muna ang mga tauhan ni Arkin at ako muna ang umasikaso sa lahat. Talagang kumuha pa ako ng leave para lang matulungan si Arkin. Kuya, hindi ko na kaya itong pinagagawa mo. Napatigil ako sa pagbukas ng tindahan ni Arkin nang may marinig ako. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng boses at nakita ko si Leonard sa likod ng tindahan na kausap si Sir Jed. Leonard, alalahanin mo. Kasalanan ng pamilya ni Arkin kung bakit namatay si tatay. Galit na sabi ni Jed. Sa itsura ni Sir Jed, parang hindi siya yung mabait naming prinsipal. Parang naging ibang tao na siya. Kuya, wala namang kinalaman si Sir Arkin dun eh. Mabait siyang tao. Sagot ni Leonard. Magkapatid sila? Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, Leonard. Sabi ni Sir Jed. Nanakaw ko na ang pirma at sulat niya kaya ipagpatuloy na natin. Konti na lang at mabubulok na siya sa kulungan. Hindi na ako nakapagpigil at agad lumabas sa pinagtataguan ko. Gulat na gulat naman ang dalawa nang makita ko. Kayo? Kayong may gawa ng ganong bagay kay Arkin? Kunot noong tanong ko sa kanila. Ma'am Venice, gulat na sabi ni Leonard. Venice, gulat namang sabi ni Jed. Napakasama niyo naman. Galit kong sabi sa kanila. Hindi niyo ba alam na may tao ngayon na parang patay na dahil sa ginagawa niyo? Sir Jed, anong nangyari sa'yo? Kasalanan din naman ng pamilya niya kung bakit ko ito nagawa. Galit na sabi ni Sir Jed. Nawala sa amin si tatay dahil sa pamilya niya. Kulang pa nga itong ginagawa ko eh. Pero walang kasalanan si Arkin. Giit ko. At talaga pati inosenteng sanggol dinamay niyo pa. Wala kayong kasing sama. Kayo dapat ang nakukulong eh. Leonard, hulihin mo siya. Hindi pwedeng malaman nila ang totoo. Kailangan magdusang Arkin na yun. Utos nito sa kapatid na hindi naman gumalaw. Kailangan niyang mahirapan. Isa pang dahilan kaya gusto ko siyang mahirapan dahil inaagaw ka niya sa akin, Venice. Napatingin ako kay Leonard na parang naguguluhan. Binigyan ko siya ng nagmamakaawang tingin. Pasensya ka na, kuya. Nasaksihan ko kasit naramdaman ang pagiging mabuting tao ni Sir Arkin. Sabi ni Leonard. Eksperto nitong hinampas ang batok ng kapatid. Mabilis namang bumagsak si Sir Jed sa sahig at sinalo naman to ni Leonard. Sorry po, Ma'am Venice. Sabi ni Leonard bago magpahinga at umupo sa lapag. Pangako po, aayusin ko ang pangalan ni Sir Arkin. Leonard, maraming salamat ha. Naiiyak kong sabi. Pasensya ka na kung hindi mo na kita mapapatawad. Ang sakit kasi ng ginawa niyo kay Arkin eh. Ang sakit ng ginawa niyo sa amin. Naiintindihan ko ho. Tugon nito. Tumawag na ako bago pa magising si Jed. Dumating naman agad ang mga kapulisan at dinampot sila Leonard. Tinawagan ko naman si Mayor George para makasunod agad sa presinto. Sino yung nang walang hiya kay Arkin? Tanong nito habang nagmamaneho. Tauhan niya yung isa. Tugon ko. Yung isa, principal namin sa school. Napahinga ito ng malalim bago tumango. Nang makarating sa presinto ay dumiretso agad kami sa interrogation room. Nando doon si Arkin, pati ang dalawang magkapatid. Hindi pinatay ni Mami ang tatay niyo, sabi ni Arkin sa dalawang lalaki. Nagboluntaryo si Mang Ronald na siya na lang mamatay para lang mailigtas ang kasama niyang natusok din ng bakal. Dalawa silang natusok eh, at isa lang ang mabubuhay pero nagboluntaryo si Mang Ronald na iligtas ang kasamahan niya. Ayaw man pumayag nila Mami, wala na rin silang nagawa. Sinungaling ka. Hindi magagawa ni tatay ang ganung bagay. Hindi niya kami iiwan. Galit na sabi ni Sir Jed. Kuya, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na yun ang totoo. Sabi ni Leonard sa kapatid. Tama na kasi kuya. Mas lalo ka lang masasaktan.
Kung galit kayo sa akin, dapat ako na lang. Bakit nagdamay pa kayo ng batang walang kamuwang-muwang? Mahinahong tanong ni Arkin sa mga ito. Bakit naman dinamay niyo pa si Amari? Sir Arkin, sorry ho talaga, sabi ni Leonard. Pangako pong lilinisin ko ang pangalan niyo. Sana po magawa niyo ako mapatawad kapag ayos na. Napahinga ng malalim si Arkin. Leonard, hindi ko pa kaya. Lalo pat na-involve si Amari. Ganon din si Venice. Tumangulang si Leonard at ngumiti. Nag-usap pa sila sa mga gagawin. Maya-maya nga lang ay pinalabas na si Leonard, pero under pa rin siya na monitoring. Arkin! Mabilis akong lumapit dito at yumakap. Sorry kung nangyari to Malambing na sabi nito. Gumaan naman lalo ang pakiramdam ko nang halikan nito ang aking ulo. Pakiramdam ko, lumuwag na ang lahat at wala na agad problema. Babawiin natin si Amari. Maya-maya isaad nito. Kukuhanin ulit natin ang anak natin. Magiging happy family ulit tayo. Humiwalay naman ako sa yakap at nakangiting tumango. Babawiin natin ang anak natin. Nakangiting sabi ko bago humawak sa kamay niya. Kumain muna tayo sa ngayon. Baka mag-alien words si Amri kapag nakita niya ang daddy niyang pumayat ng husto. Natawa naman to at tumango lamang. Arkin's point of view. Maayos ang lahat pero may kulang pa. At yun ang anak namin ni Venice. Siya pa ang kulang sa amin. Inaayos ko lang talagang lahat ng papel ni Amri para maligal ang adoption ko sa kanya. Kahit magkanong gastos pa yan at kahit gaano nakakapagod ang pag-aayos sa mga papel. Wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin, mahawakan ko siya ulit at makasama. Aalis na kami Naiiyak kong paalam kay Amari. Baby, babalik kami ni mami mo Babalik kami ni mami sungit mo. Binisita namin siya sa DSWD. Mabuting at mababait ang staff kaya't pinayagan kami. Kaso saglit lang ang oras. 1 oras lang ang limit namin. Babalik kami ulit, okay? Sabi naman ni Venice dito. Tapos, konting hintay na lang, kasama ka na namin ni daddy mo. Bigla namang nangilid ang luha ni Amelie na parang iiyak. Kaya naiyak na ako. Ganito siya tuwing aalis na kami ni Venice. Oh, wag ka na mag-cry anak ko. Iiyak na rin ako Umiiyak kong sabi bago siya yakapin. Wala na, umiiyak na naman tuloy si daddy mo. Ang hirap niyo talagang paghiwalayin. Sabi naman ni Venice na naiiyak na rin. Sumali na ito sa yakapan naming 3. Kaya 3 na kaming umiiyak. Napatawa naman ako bago humiwalay sa yakap. Pinunasan ko ang luha ko bago punasan ang luha ng mag-ina ko. Tahan na. Malambing kong sabi sa kanila. Ikaw naman kasi. Sabi ni Venice kaya't napatawa muli ako. Nilibang-libang muna namin si Baby Amari bago ito ibigay sa staff ng DSWD. Mabuti na lang at hindi ito umiyak nang umalis kami. Kaya medyo magaan sa loob. Huwag kang mag-alala, makukuha rin natin siya. Sabi ni Venice habang nasa biyahe kami. Konting hintay na lang ikaw, kailan kita makukuha? Nakangiting tanong ko sa kanya. Nakuha mo na ako kaya bakit pa ako magpapakuha? Balik tanong nito sa akin. Nag-init naman ang pisngi ko kaya alam kong namumula ako. Napanguso na lamang ako at nag-focus sa daan. Hindi talaga ako sanay na sweet sa akin si Venice. Bigla akong nahihiya sa kanya. Namumula ka. Natatawang sabi nito. Kinikilig ka na naman sa kagandahan ng mami sungit mo. Huwag ka na kasing mang-asar. Parang batang sabi ko. Tumawa lang ito kaya't mas lalong humaba ang uso ko. Nang makauwi kaming 2, dumiretso agad kami sa bahay niya. Magkasama na kami ni Venice kahit wala pa kaming label. Minsan, sa bahay niya kami natutulog o sa bahay ko kami matutulog. Anong gusto mong lunch? Tanong nito habang nangangalkal sa kanyang ref. Kahit ano na lang.
Sagot ko habang nakapangalumbaba at titig na titig sa kanya. Masarap naman lahat ng luto ng asawa ko eh. Asawa? Wala nga tayong label. Pabirong saad nito. Lagyan na natin. Tugon ko. Will you marry me? Pinapagawa ko pa yung singsing kaya wala pa sa akin. Natawa naman to at saglit akong nilingon. Yes, Mr. Juarez. Pakakasalan po kita. Nakangiting sabi nito. Malaki naman ang naging ngiti ko bago siya lapitan. Hinapit ko siya sa bewang at hinalikan sa labi. Wala nang bawian yan ah. Nakangising sabi ko sa kanya. Opo, wala na pong bawian. Tugon niya. O sige na, dun ka na't magluluto na ako. Nakangiting umupo naman ako at tinitigan lang siya. Nagsimula nang magluto ang misis ko at tuwang-tuwa naman akong nakatitig sa kanya. Nai-imagine ko na agad ang mangyayari sa amin kapag kasama na namin si Amari. Hindi na ako makapaghintay pang kasama namin si Amari. Parang happy family na kami. Nakatitig lamang ako sa asawa ko hanggang sa matapos itong magluto. Ako na ang nag-asikaso sa paghahain kahit pa ayaw niya. Nagdasal muna kaming dalawa bago kami magsimulang kumain. The best talaga ang misis ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. In love na naman tuloy ako sa'yo. Natawa naman to. Parang hindi pa rin ako masanay na ganito na tayong dalawa. Mas gusto ko yung nagbabangayan tayo at parang magsusuntukan na. Natatawang sabi nito. Mami sungit, kahit pa magsungit ka sa akin, forever pa rin ako magiging sweet sa'yo. Malambing kong sabi. I love you po. Paano ko magagawang magsungit sa'yo mahal na kita? Ngumiti ito sa akin. I love you mister ko. Nagpatuloy ang landian naming dalawa. Pagkatapos kumain pareho kaming nagligpit at naghugas. Nahihiya na lang sigurong langgam dahil sa sobrang tamis naming dalawa sa isa't isa. Malapit na nating makasama si Amari. Sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya. Nandito kami sa pool area ng bahay ko. Nakahiga kaming dalawa sa isang malaking duyan. Miss na miss ko na nga ng sobrang anak natin Sabi nito. Gusto ko na ulit siyang mahawakan. Miss ko na nga yung amoy ng tae niya Pabirong sabi ko kaya't mahina akong nakurot ni Venny sa dibdib. Oy bakit? Totoo naman Naadik ako bigla sa amoy ng tae niya. O sige, ikaw na palagi maghuhugas kay Amaria kapag nakuha na natin siya. Sabi nito. Tumawa lang ako bago halikan ng kanyang ulo. Hindi na ito nagsalita kaya't hinaplos-haplos ko na ang kanyang malambot na buhok. Ilang sandali lamang narinig ko na ang mahinang paghilik nito. Nang silipin ko siya, mahimbing na itong natutulog. Ipinagpatuloy ko lang ang paghaplos sa buhok ng babaeng mahal ko dahil alam kong komportable ito. Akmang makakatulog na rin ako ngunit naudlot nang may tumawag sa cellphone ko. Agad ko naman tong dinukot sa bulsa ko at maingat na tumayo tsaka sinagot ang tawag. Hello po attorney. Sagot ko sa tawag. Good afternoon Mr. Juarez. Bati nito sa akin. Gusto ko lang ipaalam na hindi ka na under monitoring ng mga pulis dahil nalinis na ang pangalan mo. At yung papers na inaayos mo for adoption papers ay na-approve na rin. Makakasama mo na ang anak mo sa mga dadaan na mga buwan. Naku, salamat po attorney. Maraming salamat po. Masayang sabi ko. Pakiramdam ko'y maiiyak na rin ako. Attorney, sobrang maraming salamat po Walang anuman Mr. Juarez. Congratulations sa inyo. Sagot nito. Saglit pa kaming nag-usap ni attorney bago nito patayin ang tawag. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko habang nakatingin sa wallpaper ng cellphone ko na si Venice at si Amari. Konting hintay na lang anak. Naluluhang sabi ko. Konting hintay na lang at magkakasama-sama na tayo ulit nila mami sungit mo. Venice point of view. Masyado akong busy ngayon dahil nag-aasikaso ko sa birthday ni Arken. Ayaw nitong maghanda ng bongga pero syempre, hindi naman ako papayag. Isa pang dahilan ay ang malaking sorpresa namin sa kanya. Alam kong matutuwang malignong yon. Mrs.,
Pansinin mo naman ako. Parang batang maktol nito. Mas mahalaga ba ang handa kaysa sa akin? Huwag na kasi tayong mag-celebrate. Ayoko ngang mag-celebrate kapag wala si Amari. Manahimik ka na nga lang dyan. Tugon ko sa kanya. Sige na, maupo ka na rin at huwag mo kaming istorbohin dito. Istorbo na lang ang tingin mo sa akin? Madramang tanong nito. Apaka-arte mo talagang lalaki ka. Singhal sa kanya ni Athena. Sasaksakin na talaga kita kapag hindi ka pa tumigil riyan eh. Tingnan mo, magiging death anniversary mo itong birthday mo, kala mo ha? Sinamaan naman ang tingin ni Arkin si Athena. Hindi kita kausap ha, pangit ka, huwag mo akong kausapin. Pigilan mo ako Venice ha, lalagyan ko talaga ng laso ng pagkain yan. Sabi sa akin ni Athena kaya't napatawa na lamang ako. Arkin, behave okay? Sabi ko sa kanya. Parang batang ngumuso lamang ito at nagtatampong napaupo. Hindi ko na lamang pinansin ang inasta nito at nagpatuloy na lamang sa ginagawang pagluluto. Katulong si Athena. Medyo matagal kaming nagluto ni Athena dahil marami-rami ang bisita namin. May katulong din naman kami ni Athena kaya't hindi naman kami gaanong nahirapan. Arkin, pumunta ka muna sa bake shop kung saan ko in-order yung cake mo. Utos ko sa lalaki. Sige na. Tumayo naman to't walang salitang umalis. Mukhang nagtatampo talagang maligno ko. Wala pang ilang minuto ay dumating naman si Mayor George. Mabilis akong lumapit sa kanya nang makita kung sinong buhat niya. Anak ko! Kinuha ko sa kanya si Baby Amari. Tuwang-tuwa naman ang batang makulit at sabik na sabik. Si Amari ang hinanda kong sorpresa para kay Arkin. Ang alam kasi ni Arkin, next month pa namin makakasama ulit si Amari. Hindi niya alam na ngayon na namin makukuha si Amari. Sinadya kong hindi ipaalam dahil gusto ko siyang sorpresahin. Kumpleto na rin ang dokumento ng anak namin. Legal ng anak namin siya. Na-miss mo ba si Mommy? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot at hinalikan lang ako. Natawa naman ako bago ito paulanan ng halik sa muka. Baby, quiet ka na muna ha. Mamaya, gagawin ka naming surprise para kay daddy mo. Tahimik lamang itong nakikinig sa akin na para bang naiintindihan ako. Be a good girl, okay? Ang plano namin ay itatago siya sa kwarto kasama si Ariana para hindi ito mainip. Kapag hihipanan ni Arkin ng kandila, tsaka siya lalabas ng kwarto. Sa kwarto na muna kayo ah, sabi ko sa kanya. Maghahanda lang si Mommy ng mga decorations. Dinala ko sila sa guest room dito sa ibaba. Nag-volunteer si Athena na sumama na lang siya sa mga bata bilang bantay. Baka raw kasi magising si Baby Gio, ang bunsong anak nila ni Mayor George. Sinimulan ko ang pag-aayos ng disenyo sa sala. Ikinabit ko ang happy birthday banner ni Arkin at iba pang mga disenyo. Pagkatapos ko sa mga disenyo, inayos ko naman sunod ang mga pagkain sa sala. Inorganisa ko yon para hindi mahirapan ng bisita naming dalawa. Ilang oras din ang aking ginugol bago ako matapos. Napangiti ako nang makitang maayos na ang lahat. Perfect! Nakangiting sabi ko. Naisipan ko munang maligo't magbihis para hindi ko nagagawin mamaya. Mrs. Napatigil ako sa paglalagay ng kolorete sa mukha ko nang bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwal si Arkin. Mrs. Cuddle naman po tayo. Nakuha mo na ba yung cake? Tanong ko sa kanya. Niyakap ako nito mula sa likuran bago itango ang kanyang ulo. Mrs. Pupunta ba tayong DSWD mamaya? Gusto ko nang makasama si Amari eh. Malambing na sabi nito. Diba bawal muna? Malapit na kasi nating makasama si Amari. Kaya't pinagbawalan muna tayo. Tugon ko. Gusto ko na kasing mayakap ang anak natin. Nakangusong sabi nito. Arkin, huwag ka mag-alala. Konting hintay na lang. Nakangiting sabi ko sa kanya. Tara na sa baba at baka dumating na ang mga bisita mo. Mauna ka na, maliligo lang ako. Sabi nito. Ngumisi ito kaya alam ko na ang nasa isip niya. Gusto mo bang sumama, misis ko? Naligo na ako.
Tugon ko sa kanya. Sayang at hindi mo ako naabutan. Humanda ka sa akin mamaya ah. Gigil na sabi nito. Natawa lamang ako bago lumabas ng kwarto at bumaba. Dumiretso ako sa guest room at nadatnan ko doon si Amari na apura ang kain. Gutom ang botsyog namin ah. Sabi ko bago siya lapitan. Gumapang naman palapit sa akin si Amari at itinapat sa bibig ko ang hawak niyang kanin. Natawa naman ako bago kainin yon. I love you! Nakangiting sabi ko sa kanya. Super saya ko dahil sa wakas, kasama ka na namin ng daddy mo. Bumungis-ngis lamang ito bago muling gumapang palapit sa pagkain niya. Buti nga't hindi sinusumpong, sabi ni Athena na pinapadede si Baby Gio. Munti ka na nga kaninang magwala nadaan namin sa pagkain. Wag nga sanang magwala dahil nandito na si Arkin. Tugon ko. Kilalang kilala pa naman ni Arkin ng tunog ng iyak ni Amari. Maghanda ka na ng maraming tissue dahil paniguradong grabing palahaw ng iyak ni Arkin mamaya. Natatawang sabi nito. Natawa na lang din ako dahil sa sinabi nito. Tama naman siya. Ilang minuto pa akong nagstay doon bago magpaalam dahil may naririnig akong mga sasakyan. Dumating na nga ang mga bisita ni Arkin. Karamihan sa bisita niya ay mga nakasama niya sa politika noon at mga kaibigan pa nila ni George. Nandito rin ang iba naming kapitbahay at ang mga kasamahan ko sa work. Happy birthday, Congressman! Kanya-kanyang bati ang mga bisita kay Arkin. Salamat ho, tugon ni Arkin. Hindi na ho dapat kayo nag-abala pa sa regalo. Ayos na ho sa akin na nagpunta kayo. Abay syempre, iba pa rin kapag may regalo. Sabi ng kaibigan niyang isa ring mayor. Huwag ka nang pa-baby Arkin. Siguradong magraran ka mamaya sa GC kapag wala kaming dala. Gumisi lang si Arkin sa mga ito. Kumain na po kayo, sabi ko sa mga bisita. Isinalansa ni Arkin at George ang mga lamesa at upuan para may upuan ng mga bisita. Siyempre, nakahanda na rin ang mga alak dahil paniguradong mag-aaya mamaya ang mga kaibigan niya na mag-inom sila. Kumain ka na rin, sabi ni Arkin. Maupo ka't kukuha ko ng pagkain nating dalawa. Nakangiting naupo naman ako. Binalingan ko si George. George, ikaw na lang ang magdala ng pagkain kila Athena ha? Sabi ko sa kanya. Nakangiting tumangulang ito bago naglakad palapit sa mga pagkain. Maya-maya nga lang ay nakabalik na si Arkin. Inilapag nito ang pagkain sa lamesa bago siya naupo. Happy birthday, Maligno! Nakangiting bati ko sa kanya. Thank you, Sungit. Tugon nito. Nagtawa na naman kaming dalawa at nagsimula ng kumain. Hindi nagsasalita si Arkin kaya't alam kong medyo malungkot pa rin siya dahil hindi namin kasama si Amari. Hindi niya alam, nasa bahay na ang kanyang anak. Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna kami saglit bago ko ayain ng mga bisitang kantahan na si Arkin. Sinindihan ko ang kandila sa cake bago hawakan ng cake. Akmang kakanta na kami pero natigilan kaming lahat nang makita ang batang babaeng gumagapang palapit kay Arkin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Amari. Bukas pa lang pinto ng kwarto kaya mukhang nakalabas siya. Sungit, nakikita ko si Amari. Tulalang sabi ni Arkin. Namamaligno na yata ako ah. Natawa naman ako bago ibaba ang cake at labitan si Amari. Arkin, surprise namin siya sa'yo. Ang entrance niya ay pagkatapos mong hipa ng cake, kaso mukhang hindi na siya nakapaghintay. Natatawang sabi ko. Dada? Sambit ni Amari na kinagulat ko. Dada ang first word niya. Anak ko. Anak ko. Parang batang humagulgol si Arkin bago lapitan si Amari at kuhanin sa akin. Sobrang miss na miss ka na ni Dada. Napatingin ako kay Amari at nakalabi na ito na parang maiiyak na rin. Mukhang nararamdaman niya ang emosyon ng daddy niya. Bakit nandito na siya? Tanong ni Arkin bago punasan ng luha niya. Legal ng atin siya. Sagot ko. Ngayon talaga siya mapupunta sa atin. Hindi ko lang sinabi kasi surprise. Arkin,
Legal na natin siyang anak. Hindi na limitado ang oras at araw natin nakasama siya. Sa atin na si Amari. Wala nang bawian ah. Totoo talaga yan ah. Sabi nito. Sa atin na si Amari. Sunod-sunod naman akong tumango. Hinila ako ni Arkin at isinali sa yakapan nila ni Amari. Napahiwalay lang kami sa isa't isa nang magpalakpakan na mga bisita. I-blow mo na yung candle mo. Sabi ko kay Arkin bago muling kuhanin ang cake. Happy life and healthy life. Nakangiting sabi nito bago hipan ng kandila. Kanya-kanyang bati ang mga bisita muli. Nagpasalamat naman si Arkin at nag-focus na kay Amari. Si Amari din naman ay nakafocus sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam na ganito, sabi ni Arkin. Thank you Sungit, I love you. Dumukwang ito't binigyan ako ng halik sa labi. Napatawa naman ako dahil ginaya siya ni Amari. Ramdam na ramdam ko 100% happiness ni Arkin. Alam kong sobrang saya niya ngayon dahil kasama na namin si Amari. Kasama na namin ang baby na dahilan kung bakit kami nakatagpo ng pagmamahal sa isa't isa. Ako nang bahala kay Amari, sabi ko kay Arkin bago kuhanin sa kanya ang batang tulog. Sumama ka na sa mga kaibigan mo. Huwag masyadong sasagad ng inom ha? Yes Mami Sungit, dahil may isasagad pa ako mamaya. Maharot na sabi nito. Sira, ko talaga. Natatawang saad ko sa kanya. Nagtungo ako sa kwarto namin. Maingat kong nilinisan si Amari at pinalitan ng damit bago ilapag sa kanyang crib. Mukhang pagod na ito dahil mahimbing masyado ang tulog. Napagdesisyonan kong magpalit na rin ng damit dahil medyo maasim na ako. Ay, makakapagpahinga na rin. Napaunat-unat ako bago mahiga sa kama. Dahil sa pagod, nakatulog na rin ako agad. Sa gitna ng mahimbing kong tulog, nagising na lang ako dahil sa masarap na pakiramdam. Nang magmulat ako ng mga mata, bumungad sa akin si Arkin na umiindayog sa ibabaw ko. Wala na rin akong suot na kahit na isa. Putik ka! Mahinang sita ko sa kanya. Sorry not sorry. Nakangising sabi nito. Miss Sungit, sinubukan kong pigilan kaso hindi talaga kaya eh. Hindi ko siya nagawang singhalan pa ng mas lalo niyang ginalingan. Ilang sandali pa. Naramdaman ko na ang pagpuno ni Maligno sa sinapupunan ko ng kanyang katas. I love you, misis ko. Nakangiting sabi nito bago ko tabihan. Bakit parang sobrang pagod ko? Kanina ka pa ba sumasayaw sa ibabaw ko? Tanong ko sa kanya. Kunwaring nag-isip naman to. Kinain kita ng halos 1 oras. Tapos kalahating minuto pa lang akong sumasayaw. Putik, ganun ba ako kapagod para hindi maramdaman ang bagay na yon? Happy ka ba sa birthday mo? Tanong ko bago siya yakapin. Sobrang happy misis ko. Tugon nito. Maraming salamat ha. Salamat dahil pinasaya mo ako sa birthday ko. Binigay mo ang pinakamagandang regalo sa buhay ko. At si Amari yun. Siyempre may extra pang gift. At yun ang pagiging dancer ko sa ibabaw mo. Natawa naman ako. Masaya kung masaya kang maligno ka. Kung masaya ka, pues isang round pa. Hindi tayo pwedeng magpuyat dahil siguradong maagang magigising ang panganay natin. Sabi ko sa kanya, bumawi ka nilang bukas Maligno. Babawi talaga ako sa iyo bukas. Sabi nito, I love you misis kong masungit. Pangakong mamahalin ko kayo ni Amari forever. I love you rin mister kong Maligno. Pangakong mamahalin ko rin kayo ni Amari habang buhay. Tugon ko. Ikinulong ako nito sa kanyang mainit na bisig. Napapikit naman ako at di namang masarap niyang yakap. I never imagined that I will have this amazing life. Hindi ko naisip na ang aking first love ay ang magiging greatest love ko rin. Wakas.